Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos. At ngayong araw ay susuriin natin ang paksang. Mga pinakamahusay na gulay para ibalik ang collagen, palakasin ang kasukasuan, at protektahan ang nerves. Bilang isang babaeng doktor na naglilingkod at may 35 taong karanasan dito sa Pilipinas, nakita ko na ang lahat ng klase ng idinadaing ng ating mga kababayan. Lampas 60 ka na ba? At pakiramdam mo ay mas mahirap ng umakyat ng hagdan kaysa dati. Marahil ay nangingimay ang iyong mga kamay kapag hawak mo ang iyong kape sa umaga o kaya na may nanigas ang iyong mga tuhod kapag tumatayo ka mula sa sofa. Sinasabi mo sa sarili mo na tumatanda ka lang, na normal iyon, na nangyayari iyon sa lahat ng Pilipino. Pero paano kung hindi lang ito dahil sa edad? Pagsapit ng edad 65, karamihan sa mga adults ay nawalan na ng hanggang 1,003 ng kanilang natural na collagen. Ito ang protina na nagpapanatiling matatag sa iyong mga kasukasuan, nagpapatibay sa iyong hawak at nagbabalanse sa iyong paglalakad. At kapag ito ay tahimik na bumababa, may iba pang unti-unting nawawala, kumpiyansa, katatagan, at ang kakayahang kumilos ng mag-isa. Walang masyadong nagbibigay babala sa iyo tungkol sa bahaging iyan. Ang magandang balita, hindi ka walang laban. May mga simpleng pang-araw-araw na gulay, mga pagkaing maaaring nasa kusina mo na o madaling mabili sa palengke na makakatulong sa natural na proseso ng paggawa ng collagen ng iyong katawan. At ang gulay na pang-tatlo sa listahang ito ay naiugnay sa kapansine-pansing ginhawa ng nerve sa loob lamang ng ilang linggo. Kung mahalaga sa iyo ang manatiling matatag ang iyong pagtayo, at kung mahalaga sa iyo ang mapanatiling malakas ang iyong mga kamay, manatili ka sa akin. Maaring baguhin nito ang bibilhin mo sa susunod na pagpunta mo sa palengke o grocery. 8. Red bell peppers, pulang sili. Maaring hindi sila mukhang espesyal, ngunit isa sila sa pinakamalakas na collagen boosters na makikita natin, lalo na para sa mga nakatatanda. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito, ngunit kailangan ng iyong katawan ng tuloy-tuloy na vitamin C upang makagawa ng collagen. Kung wala ito, babagal ng husto ang iyong natural na produksyon. At pagkalampas ng edad 60, mabilis na itong bumabagsak. Diyan na nagsisimulang lumabas ang mga senyales, mahihinang binti, sumasakit na tuhod, pangingimay sa mga kamay. Ang red bell peppers ay makakatulong upang pigilan ang pababang spiral na ito. Kalahating tasa lang nito ay nagbibigay na ng higit sa 150% ng kailangan mong vitamin C sa araw-araw. At hindi lang ito basta benepisyo. Ina-activate ng vitamin C ang mga pangunahing enzymes na tumutulong gawing matitibay at flexible na collagen fibers ang mga amino acids. Ang mga fibers na iyon ang tumutulong na panatilihing gumagalaw ang iyong mga kasukasuan, dumadaloy ng maayos ang iyong dugo, at gumagana ang iyong mga nerves sa paraang dapat. Isang pag-aaral na inilathala noong 2020 sa American Journal of Clinical Nutrition ang nag-ulat na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng mas maraming vitamin C ay may mas malakas na puwersa ng paghawak grip, strength, mas mabilis maglakad, at may mas mababang inflammation, pamamaga. Mahalaga iyan. Narito kung bakit. Ang pamamaga at pagkawala ng collagen ay madalas na nakakaapekto sa isa't isa. Kapag nasisira ang collagen, lalo na sa iyong mga tuhod, pulso at bukong-bukong ankles, mabilis na naiipon ang pinsala. Ngunit ang red bell peppers ay hindi lang nagbibigay ng vitamin C. Naglalaman din sila ng capsanthin, isang natural na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress, na siyang nakakasira sa iyong mga kasukasuan at nerves. Kaya, kung sinusubukan mong manatiling aktibo at komportable, ang gulay na ito ay tumutulong sa higit pa sa isang paraan. Para makuha ang pinakamagandang benepisyo nito, kainin ang red bell peppers ng hilaw o bahagyang luto, tulad sa salad o ihahalo sa huling bahagi ng paggisa. Ang sobrang init ay maaaring sumira sa vitamin C. Ang punto ay, ang makulay na gulay na ito ay hindi lamang nagpapasarap sa iyong pagkain, tinutulungan din nito ang iyong katawan na manatiling mas malakas ng mas matagal. Ito ang isa sa pinakamadaling paraan para labanan ang pagkawala ng collagen na tahimik na umuubos ng iyong lakas. 7. Spinach. Ang spinach ay maaaring mukhang malambot at maselan. Ngunit pagdating sa collagen, ang madahong gulay na ito ay isang tahimik na powerhouse. Lalo itong nakakatulong kung naninigas ang iyong mga binti, nangingimay ang iyong mga kamay, o hindi na gumagalaw ang iyong mga tuhod gaya ng dati. Sinusuportahan ng spinach ang flexibility ng kasukasuan, pinapalakas ang sirkulasyon,
at tinutulungang protektahan ang maliliit na nerves na dumadaloy sa iyong mga braso at binti. Ang nagpapahalaga dito pagkalampas ng 60 ay hindi lang isang bitamina. Ito ay kung paano nagtutulungan ang mga nutrisyon nito upang panatilihing matibay ang collagen at pabagalin ang pagkasira ng tissues. Una, ang spinach ay mayaman sa vitamin A, lalo na sa anyong beta-carotene. Mahalaga ito dahil ang vitamin A ang nagbibigay senyas sa iyong katawan na ipagpatuloy ang paggawa ng collagen. Kapag kulang ito, ang mga selula na sumusuporta sa paggawa ng collagen ay bumabagal at hindi gumagana ng maayos. Ngunit ang talagang nagpapaangat sa spinach ay ang mataas na level nito ng lutein at chlorophyll, mga natural na compound na tumutulong mabawasan ang oxidative stress at pakalmahin ang pangmatagalang pamamaga. Habang nagkakaedad ka, malaking bagay iyan. Kapag naipon ang pamamaga, maaari nitong sirain ang collagen sa paligid ng iyong mga kasukasuan at nerves na nagdudulot ng paninigas, nakakapasong pakiramdam, at ang mahina at mabigat na pakiramdam sa iyong mga binti at kamay. Nagbibigay din ang spinach ng magnesium at maraming nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat nito. Sinusuportahan ng magnesium ang paggalaw ng kalamnan, pagpapadala ng signal sa nerves, at ang mga proseso ng pagkumpuni na nagpapanatiling matatag sa connective tissue. Kung walang sapat na magnesium, mas malamang na makaranas ka ng pulikat, pangingimay, at mahinang pagdaloy ng dugo sa iyong mga kasukasuan. Natuklasan ng isang pag-aaral na inilathala noong 2018 na ang mga nakatatandang may mas mataas na magnesium sa katawan ay may mas malusog na connective tissue at mas mababang kaso ng mga issue sa nerve tulad ng carpal tunnel, syndrome at sciatica, at mayroon pang iba. Ang spinach ay mataas din sa natural na nitrates na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak na nagpapabuti sa paghahatid ng oxygen sa iyong mga kamay, paa at tuhod. Nangangahulugan iyon ng mas mabilis na paggaling, mas malakas na suporta sa collagen, at mas kaunting tusok-tusok na pakiramdam. Kaya, kung nangingimay ang mga kamay mo kapag nagtatype ka sa cellphone o sumasakit ang tuhod mo kapag naglalakad sa kalsada, ang spinach ay hindi lang isang malusog na pagpipilian. Ito ay isang bagay na mapapakinabangan ng katawan mo araw-araw. 6. Okra. Kung naninigas ang iyong mga kasukasuan o tumitigas ang iyong mga daliri kapag sumusubok kang humawak ng isang bagay, maaring ito na ang gulay na tagapagligtas ng collagen na nawawala sa iyo. Maraming tao ang umiiwas sa okra dahil sa malaway o madulas nitong tekstura, ngunit sa totoo lang, bahagi iyan ng nagpapaganda rito, lalo na para sa mga nakatatandang higit sa 60. Ang okra ay isa sa mga pinaka-underestimated na gulay para sa pagprotekta ng kasukasuan, pagsuporta sa collagen, at pagpapanatiling matatag sa mga nerves. Para itong natural na joint gel pampadulas ng kasukasuan mula sa kalikasan. Narito kung bakit. Ang okra ay mayaman sa mucilage, isang malapot na parang gel na fiber, hibla. Hindi lang nito tinutulungan ang panunaw. Digestion. Nakakatulong din itong lumikha ng nakakaginhawa at nagsisilbing unan, cushioning effect sa buong katawan. Isipin mo ito na parang orihinal na lubricant system ng katawan. Habang ikaw ay tumatanda at bumababa ang collagen, ang natural na pampadulas sa iyong mga kasukasuan ay nagsisimulang numipis. Diyan magsisimulang makaramdam ng panunuyo, paninigas, at sakit. Makakatulong ang okra sa pamamagitan ng pagsuporta sa tuloy-tuloy na pamamasa, fluid environment, na nagpapanatili sa cartilage na mas malambot at mas protektado. Kaya maraming Pilipino ang nakakahanap ng ginhawa rito laban sa paninigas at sakit. Ngunit simula pa lang iyan. Naglalaman din ang okra ng mga plant compounds tulad ng pectin, rhamnogalacturonan, at polyphenols na tumutulong protektahan ang collagen mula sa pagkasira at sumusuporta sa proseso ng pag-repair ng katawan. Isang pag-aaral na inilathala noong 2021 sa Pharmaceutical Biology ang nakatuklas na ang okra extract ay hindi lang nagpababa ng pamamaga ng kasukasuan sa mga test sa hayop. Napabuti rin nito ang istruktura ng collagen at sinuportahan ang pagbuo muli ng nasirang cartilage. Mahalaga ito dahil para sa maraming nakatatanda, ang mahihinang tuhod at nangingimay na mga kamay ay hindi lang dahil sa pagnipis ng kalamnan. Maaari din itong maiugnay sa unti-unting pagkawala ng collagen na tumutulong magkapit-kapit sa joint tissues at nerve pathways. Tinutulungan ng okra na patibayin ang suportang sistemang iyon. At mayroon pang iba, ang okra ay isang magandang mapagkukunan din ng vitamin K, vitamin C, at manganese, mga nutrisyon na ginagamit ng iyong katawan upang bumuo at magpanatili ng connective tissue.
Tinutulungan ng vitamin K na gabayan ang calcium papunta sa mga buto kung saan ito nararapat, imbes na hayaan itong maipon sa mga lugar na magdudulot ng paninigas. Ina-activate ng vitamin C ang mga pangunahing enzymes na tumutulong bumuo at patatagin ang mga bagong collagen fibers. At sinusuportahan ng manganese ang mga prosesong kasangkot sa paggawa ng proline, isa sa mga pangunahing amino acids na ginagamit para bumuo ng collagen. Kung wala ang mga nutrisyong ito, hindi makakagawa ng collagen ng maayos ang iyong katawan kahit gaano karaming karne o protina pa ang kainin mo. At kung nakakaranas ka ng pangingimay, pamamanhid, o nakakapasong pakiramdam sa iyong mga kamay o paa, ang okra ay nagbibigay din ng mga natural na flavonoids tulad ng quercetin na maaaring makatulong protektahan ang mga nerves mula sa pinsalang dulot ng pagtanda at chronic inflammation. Kaya naman para sa mga taong lampasing tapon, ang okra ay hindi lang basta gulay na isinasama sa pakbet o sinigang. Ito ay maaaring maging bahagi ng isang natural na suporta sa pag-repair ng katawan. Kung sumasakit ang tuhod mo, nangingimay ang kamay, o gumigising kang may paninigas ng katawan na ayaw mawala, ang maliit at berdeng gulay na ito ay maaaring maging isa sa pinakasimpleng karagdagan na mailalagay mo sa iyong plato. 5. Broccoli. Ang broccoli ay hindi lang basta ordinaryong berdeng gulay sa iyong plato. Ito ay isa sa pinakamalakas na natural na suporta para sa tumatandang katawan. Pagkalampas ng 60, ang collagen sa iyong katawan ay maaaring humina at masira. Collagen ang protina na tumutulong panatilihing matibay at flexible ang iyong mga kasukasuan, tendons at ligaments. Kapag bumaba ito, nagsisimula ng lumitaw ang mga problema. Maaaring lumalagitik ang iyong mga tuhod kapag naglalakad. Naninigas ang iyong mga bukong-bukong. Maaaring mamanhid ang iyong mga daliri o nakakaranas ka ng kakaibang pangingimay na hindi nawawala. Inaakala ng marami na dahil lang ito sa pagtanda, ngunit madalas itong babala ng iyong katawan na ang sistemang humahawak sa lahat ay nagsisimula ng bumigay. Diyan pumapasok ang broccoli. Puno ito ng sulforapane, isang makapangyarihang compound na tumutulong ion ang mga proteksyon at repair system ng iyong katawan. Isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Cellular Physiology ang nag-ulat na nakatulong ang sulforapane na protektahan ang mismong mga selula na inaasahan ng iyong katawan para makagawa ng bagong collagen. Nakakatulong din itong mapababa ang pamamaga at sinusuportahan ang paggaling sa mga na-stress na cartilage. Para sa mga nakatatanda, maaaring mga hulugan ito ng mas matatag na tuhod, mas malakas na hawak at mas banayad na paggalaw sa mga tendons na matagal nang naninigas o mahina. Ngunit hindi mag-isang gumagana ang sulforapane. Ang broccoli ay nagbibigay din ng vitamin C, vitamin K, calcium at glucosinolates mga nutrition na sumusuporta sa pagbuo ng collagen, nagpapatibay sa buto at nagpapababa ng pamamaga sa mga kasukasuan. Ang mga nutrisyong ito ay hindi lang nakakatulong sa pagbuo ng bagong collagen, tumutulong din silang protektahan ang collagen na meron ka pa upang hindi ito mabilis masira ng pamamaga, stress na dulot ng arthritis o mahinang sirkulasyon. Maaari ding suportahan ng broccoli ang kalusugan ng nerves na napakahalaga kung nakakaramdam ka ng pag-iinit, pangingimay o pamamanhid sa iyong mga kamay o binti. Ang mga antioxidants nito ay tumutulong protektahan ang nerve tissue at sumusuporta sa mas malusog na pagpapadala ng signal, lalo na sa mga daliri sa kamay at paa. At dahil ang broccoli ay mataas sa fiber, makakatulong ito na suportahan ang mas malusog na level ng blood sugar. Mahalaga ito dahil ang mataas na blood sugar, asukal sa dugo, ay maaaring magpatigas ng tissues at mapabilis ang pagkasira ng kasukasuan sa paglipas ng panahon. Kaya kung kumikirot ang mga tuhod mo, nakakaramdam ka ng pagod sa binti, o hindi na kasing lakas ng dati ang mga kamay mo, ang broccoli ay hindi lang side dish. Ito ay araw-araw na proteksyon. Sinusuportahan nito ang mga nerves, pinapatibay ang kasukasuan, at tinutulungan ang iyong katawan na makasabay sa collagen na nawawala taon-taon. Simple, malakas, at karapat-dapat na maging regular na bahagi ng iyong hapunan. At kung ang mga binti mo ay malamig, mabigat, o nangingimay kapag naglalakad ka, maaaring hindi lang ito mahihinang kalamnan. Maaaring may mas malalim na dahilan, isang kombinasyon ng mahinang sirkulasyon at mababang suporta ng collagen. At heto ang bahaging hindi alam ng marami. 4. Beets o beetroot. Makakatulong ang beets sa parehong problema. Tama iyan. Ang mga matingkad na pulang gulay na ito ay hindi lang para sa salad.
Sila ay isa sa pinakamalakas na natural na kasangkapan para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang iyong collagen. Kapag hindi maganda ang daloy ng dugo, ang mga selulang gumagawa ng collagen ay hindi nakakakuha ng oxygen at nutrisyon na kailangan nila. Nagdudulot iyan ng mas mabagal na paggaling, mas mahinang kasukasuan, at mas matinding sakit mula tuhod hanggang daliri. Ngunit binabaligtad ito ng beets. Mayaman sila sa mga natural na nitrates na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Tinutulungan ng nitric oxide ang mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka, pinaparami ang paghahatid ng oxygen, at nagpapadala ng nutrisyon diretso sa iyong mga kasukasuan, kalamnan, at nerves. Natuklasan sa isang pag-aaral noong 2019 na ang mga nakatatandang uminom ng beet juice araw-araw ay nadagdagan ang daloy ng dugo sa kanilang mga binti. Lumakas ang kalamnan sa hita at nakapaglakad ng mas mahaba ng hindi napapagod. At heto kung bakit ito lalong mahalaga. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas magandang paghahatid ng mga building blocks na kailangan ng iyong katawan para makagawa ng collagen tulad ng vitamin C, copper, zinc at amino acids. Kung wala ang delivery system na ito, hindi mabilis na makukumpuni ng iyong katawan ang sarili nito. Ang beets ay naglalaman din ng betanin, ang pulang pigment na nagsisilbing makapangyarihang antioxidant. Tinutulungan nitong protektahan ang collagen mula sa pagkasira dahil sa oxidative stress at mga epekto ng pagtanda. Kapag mataas ang stress at pamamaga sa katawan, mabilis na nasisira ang collagen na maaaring magdulot ng sumasakit na kasukasuan, marupok na tendons, at maging discomfort sa nerves. Tinutulungan ng beets na pabagalin ang pagkasirang iyon. Mataas din ito sa folate, isang B vitamin na sumusuporta sa malusog na pagpapalit ng selula, cell renewal, pagkumpuni ng tissue, at paggana ng kasukasuan. Ang mababang level ng folate ay maaaring mag-ambag sa pamamaga at magpabilis sa pagkawala ng collagen. Kaya kung nakakaramdam ka ng pamamanhid sa mga daliri sa paa, paninigas sa binti o sakit na ayaw mawala, baka beets ang kulang sa iyo. Para sa pinakamagandang resulta, kainin ito ng inihaw o pinasingaw, steamed, hindi pinakuluan, o kaya uminom ng sariwang beet juice na walang halong asukal. Ang hilaw na beets na ginadgad sa ibabaw ng salad ay maganda rin. At kung lalagyan mo ng kaunting citrus tulad ng kalamansi, dalandan o lemon, mas marami ka pang makukuhang benepisyo. Dahil hindi lang sirkulasyon ang pinapaganda ng beets, tinutulungan din nito ang iyong katawan na buuing muli ang collagen support system mula sa loob palabas. 3. Seaweed damong dagat tulad ng lato, guso o nori. Maaaring mukhang kakaiba ito at madulas hawakan, ngunit ang halamang dagat na ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain para tulungan ang iyong katawang buuin muli ang collagen. Gayunpaman, maraming lampas kumungto ang hindi pa man lang nakasubok kumain nito. Kung ang mga kamay mo ay namamanhid o nangingimay, naninigas ang iyong tuhod o nanghihina ang iyong binti, baka seaweed ang kulang na hindi mo alam na kailangan mo. Ang nagpapa-espesyal sa seaweed ay hindi lang ang itsura nito o kung saan ito tumutubo. Puno ito ng mga mineral at natural na compounds na sumusuporta sa repair system ng iyong katawan. Ang seaweed ay mayaman sa iodine, alginate, at fucoidan mga nutrisyon na tumutulong suportahan ang proseso ng pagbuo ng collagen. Dahil ang paggawa ng collagen ay hindi lang tungkol sa pagkain ng protina o pag-inom ng sapat na vitamin C. Kailangan din ng iyong katawan ang maliliit ngunit malalakas na mineral tulad ng copper, manganese at zinc. Ang seaweed ay nagbibigay ng mga ito sa anyong madaling magamit ng katawan. Ang mga mineral na ito ay nagsisilbing susi. Binubuksan ang mga enzymes na tumutulong sa iyong katawan na bumuo at magpatibay ng mga collagen fibers sa tamang paraan. Kung wala ang mga ito, maaaring manigas ang mga kasukasuan, manuyo ang tendons, at maaaring patuloy na magpadala ng mga masakit na senyales ang mga nerves. Ngunit panimula pa lang iyan, ipinakita sa pananaliksik na ang mga compound sa seaweed tulad ng fucoidan ay maaaring sumuporta sa aktibidad ng fibroblast. Ang mga fibroblast ay mga selulang sangkot sa paggawa ng collagen at pagpapakalma ng pamamaga, lalo na sa paligid ng mga masakit na kasukasuan at iritadong nerves. Ang seaweed ay naglalaman din ng omega, 3 fats at natural na iodine na sumusuporta sa iyong thyroid. Bakit ito mahalaga? Dahil tinutulungan ng iyong thyroid na kontrolin kung gaano kabilis inaayos ng katawan mo ang sarili nito. Kung bumagal ang paggana ng thyroid na maaaring mangyari kung kulang sa iodine, maaari mong mapansin ang malamig na kamay at paa, pulikat sa kalamnan, mabagal na paggaling ng sugat o pamamanhid.
Maari itong mga senyales na nahihirapan ang iyong collagen support network. Isang pag-aaral na inilathala noong 2021, ang nag-ulat na ang mga nakatatandang gumamit ng seaweed extract ay nakaranas ng mas mabilis na paggaling at mas mababang pananakit ng kasukasuan sa loob ng 4 na linggo. Hindi lang ito pagkain para sa iyong panunaw. Ito ay pagkain na maaaring sumuporta sa iyong mga kasukasuan, balat at nerves. Subukan ang mga pinatuyong seaweed snacks na walang halong mantika o asukal. Pira-pirasuhin ito sa sabaw o ihalo sa salad o kaya naman ay kumain ng sariwang ensaladang lato o guso. Ito ay madaling paraan upang suportahan ang pagkumpuni mula sa loob palabas. Kung kumikirot ang tuhod mo, umiinit ang iyong mga kamay, o pakiramdam mo'y hindi matatag ang iyong binti, ang kakaibang gulay dagat na ito ay maaaring ang healing food na kanina mo pa hinahanap. At teka lang po saglit, kung nakatulong sa iyo ang videong ito hanggang dito, itap mo na ang like button, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para hindi mo palampasin ang mga videong makakatulong sa iyong maging mas malakas at makakilos ng mas mabuti. 2. Asparagus. Huwag mong isipin na ito ay mamahalin at pang-design lang na berdeng gulay sa iyong pinggan. Ang asparagus ay isa sa pinakamalakas na gulay na pwede mong kainin upang suportahan ang collagen, lalo na kung nakakaranas ka ng lumuluwag na kasukasuan, lumalaylay na balat, o matalim at nakakapasong pananakit ng nerve sa iyong mga binti o kamay. Pagsapit mo sa edad na 60s, ang iyong katawan ay maaaring sumira ng collagen ng mas mabilis kaysa sa kaya nitong palitan. Kung walang tamang suporta, magsisimula mo itong maramdaman mahihinang tuhod, matitigas na daliri, at malambot na tissue na hindi na nakakahawak ng mabuti gaya ng dati. Diyan pumapasok ang asparagus. Puno ito ng glutathione, isa sa pinakamahalagang antioxidant ng iyong katawan, at malaki ang papel nito sa pagprotekta sa collagen at pagsuporta sa repair. Tinutulungan ng glutathione na labanan ang oxidative stress at pakalmahin ang pamamaga na unti-unting nakakasira sa iyong kasukasuan, balat at nerves sa paglipas ng panahon. Isang pag-aaral na inilathala noong 2020 ang nag-ulat na ang mga nakatatandang may mas mataas na level ng glutathione ay karaniwang may mas malalakas na buto, mas mahusay na paggana ng kasukasuan, at mas mabagal makita ang mga senyales ng pagtanda. Ang asparagus ay nagbibigay din ng vitamin K na tumutulong gabayan ang calcium sa iyong mga buto kung saan ito nararapat, imbes na hayaan itong maipon sa mga malalambot na tissues. Mahalaga iyan dahil kapag napunta ang calcium sa maling lugar, tulad sa paligid ng mga kasukasuan o malapit sa mga sensitibong tissues, maaari itong magdulot ng paninigas, sakit, at pagbawas ng flexibility. Bukod pa dyan, naglalaman ang asparagus ng folate na sumusuporta sa malusog na pagkumpuni at paggawa ng mga bagong selula. Nangangahulugan iyon ng mas mabilis na pag-recover para sa balat, kalamnan, at sa pang-araw-araw na wear and tear ng katawan. At dahil ang asparagus ay mataas din sa fiber na mabuti sa iyong tiyan, napapabuti nito ang paghigop ng iyong katawan sa mga nutrisyong nag-activate ng suporta sa collagen, kabilang ang vitamin C, zinc, at magnesium. Kaya, kung maluwag ang iyong kasukasuan, nangingimay ang mga braso, o sumasakit ang balakang, ang asparagus ay hindi lang gulay. Ito ay isang tahimik at araw-araw na sandata na magagamit ng katawan mo para buuing muli ang collagen kahit lampas 60 ka na. Una, parsley, kinchay o parsley. Oo, ang maliit na berdeng dahon na madalas itinatabi lang sa gilid ng pinggan. Lumalabas na ang parsley ay isa sa mga pinakamalakas na halamang sumusuporta sa collagen na pwede mong kainin, lalo na kung ikaw ay higit sa 60. Kung namamanhid ang mga kamay mo, nanghihina ang tuhod, o mas mabilis nang lumaylay ang balat mo kaysa dati. Ang parsley ay maaring ang nawawalang piraso na matagal nang hinihingi ng katawan mo. Ang simpleng halamang ito ay puno ng 2 pangunahing nutrisyon na kailangan ng katawan para sa collagen, vitamin C at vitamin K. Sa timbang nito, gram for gram, mas maraming vitamin C ang parsley kaysa sa orange. At mahalaga iyan dahil kung walang sapat na vitamin C, hindi makakagawa ng collagen ng epektibo ang iyong katawan kahit gaano karaming protina ang kainin mo. Pagkatapos ng edad 60, mas mabilis masira ang collagen kaysa sa kayang palitan ng katawan mo, maliban na lang kung tuloy-tuloy kang magbibigay ng mga nutrisyong kailangan para sa pagkumpuni nito. Isang pag-aaral noong 2022 sa Journal Nutrients ang nag-ulat na ang mga nakatatandang may mas mataas na nakukuhang vitamin C ay karaniwang may mas malalakas na kasukasuan, mas madaling kumilos, at may mas malusog na balat.
pati na sa mga lugar tulad ng tuhod at kamay. Ngunit hindi nagtatapos diyan ang parsley. Naglalaman din ito ng apigenin, isang plant compound na tumutulong pakalmahin ang pamamaga at protektahan ang mga selulang sangkot sa tissue repair. Kung ikaw ay nabubuhay ng may arthritis, pananakit ng katawan, iritasyon sa nerve o chronic inflammation, ang apigenin ay nagsisilbing kalasag na tumutulong pababain ang internal na stress na nagpapabilis ng pagkasira ng mga kasukasuan, balat at nerves. Maaari ding suportahan ng parsley ang pag-detox ng iyong katawan at ang depensa nito laban sa mga antioxidants sa pamamagitan ng pagpapataas ng glutathione. At salamat sa chlorophyll na taglay nito, sinusuportahan ng parsley ang paghahatid ng oxygen at pag-recover na tinutulungan ang mga kalamnan at kasukasuan na mabilis makabawi pagkatapos kumilos. Ang pinakamagandang bahagi nito ay napakadali nitong kainin. Hiwain lang ang isang maliit na dakot at ihalo sa mga salad, sabaw, itlog o mga inihaw na gulay. Hindi lang ito dekorasyon. Isa itong simpleng araw-araw na ugali na sumusuporta sa katawan mo kung saan ito pinakakailangan. Nangingimay na mga kamay, mahihinang binti, naninigas na mga kasukasuan. Hindi lang ito palaging dahil sa pagtanda. Maaaring mga senyales ito na kailangan ng katawan mo ng karagdagang suporta. Kapag nasisira ang collagen, hindi lang ito nakikita sa balat mo. Maaari nitong maapektuhan ang iyong mga kalamnan, ang iyong mga nerves, ang iyong balanse, at kahit ang iyong katatagan habang naglalakad. At sa panahong lumitaw ang mga senyales na ito, karamihan sa mga tao ay nawalan na ng malaking bahagi ng kanilang natural na collagen. Ngunit ngayon ay alam mo na hindi mo kailangan ng mga mamahaling powder o nagkakahalagang libu-libong injections para simulan ang pagtulong sa katawan mo. Ang totoong sagot ay maaaring nasa loob lang ng inyong pre-dehydrator, refrigerator. Mula parsley at spinach hanggang okra at seaweed, ang 8 gulay na ito ay suportado ng siyensya. Tinutulungan nila ang iyong katawan na buuing muli ang collagen mula sa loob palabas. Pinoprotektahan ang paggana ng nerves, pinapatibay ang kasukasuan, at ibinabalik ang lakas at ginhawa iyong mga binti at kamay. At ang pinakamaganda dito ay pwede kang magsimula bukas isang gulay sa bawat araw. Kaya ano ang pinakamatinding nararamdaman mo ngayon? Ang pangingimay ba ng iyong mga kamay o ang panghihina ng iyong mga binti? Sabihin sa amin sa comment section. Binabasa at nire-replyan namin ito dahil ito ay isang totoong komunidad at nandito tayo para tulungan ang isa't isa. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. At huwag kalimutang i-like ang videong ito. I-share ito sa mga kakilala at kapamilyang Pilipino na nangangailangan nito at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang science-backed tips, payong medikal, upang manatiling malakas at independent pagkalampas ng edad 60. Tandaan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Sa pamamagitan ng tamang pang-araw-araw na ugali, maaari kang gumising tuwing umaga na pakiramdam mo ay mas malakas ka. Ikaw ang masusunod sa kalusugan mo. Magkaroon ng pinagpalang araw at gaya ng lagi, huminga ng maluwag, kaibigan.